Hello po sa inyo lahat. Ako po si Nilo Padrilan, isang financial educator dito sa IMG community. Share ko po sa inyo ang The X-Curve concept. Huwag na po natin patagalin. A simple concept that help us move from financial limitation to financial freedom. Involve two lines that must run to opposite direction. So sa buhay natin, meron po tayong dalawang linya na opposite ng ating financial life. So ito yung linya pababa. Ito po yung the law of decreasing responsibilities. Ito yung responsibility line. Kailangan mapababa natin yan ng mabilis. At ito naman pong linya pataas ay wealth line or money line. Ito yung tinatawag na the law of building wealth. Kailangan mapataas natin yan ng maaga. Ano po? So dito sa wealth line, sa left line na to, bata pa lang tayo, wala pa tayong savings, zero savings po tayo. Kaya tayo ay magtatrabaho para sa ating permanent needs. Kasi yung ating income ay temporary lamang. Pero ang taas ng ating responsibilities, dito? So, kailangan natin magtrabaho para sa pera kasi kailangan natin ng pagkain, ng shelter, ng clothing. Kung may anak ka, pag-aaralin mo siya, tapos yung lifestyle pa natin, at meron din tayong healthcare na binabayaran, at meron tayong malaking utang. So, kailangan natin mag-ipon, mag-invest, magnegosyo, para tumaas yung ating money line. Para pagdating natin ng 50s, or 60s, ay meron na tayong malaking ipon. Tapos yung ating responsibility line, habang tayo nag-iipon, nag-i-invest, nagnenegosyo, ay bumababa na yung ating responsibility line. So para yung ating financial limitation dito ay mapunta na sa financial freedom. Kasi para pagtanda natin, siyempre mataas na yung ating savings, tapos yung ating responsibility line ay bumaba na. Para yung ating food, shelter, clothing, healthcare, at yung ating utang, bayad na, yung ating mga anak na pagtapos na natin ng pag-aaral, kasi meron na tayong financial freedom na po tayo. So, pera na nagtatrabaho para sa atin, or living interest na po tayo. So, kukunti na yung responsibility natin or wala na po tayong responsibilities. So, pera na nagtatrabaho para sa atin, may passive income na tayo, meron na tayong permanent income, tapos para yun sa ating permanent needs. Kasi pagtanda natin, kakain pa rin tayo, meron tayong shelter, may clothing pa rin tayo, may lifestyle tayo, may healthcare pa rin tayo. Pero bayad na tayo sa utang, nakapagtapos na po ng pag-aaral yung mga anak. At ang importante doon, zero responsibilities na tayo. Zero na po. Pero ang taas na ng savings natin nung tayo ay nag-retire na. So gusto nyo po ba yun? Na pagtanda natin, malaki po yung ating money line or yung wealth line, malaki na po yung savings natin. Tapos, zero responsibilities na po tayo. Diba? Maganda po yun. Pero sa buhay natin, may dalawang risk. Dito sa kanan, what if we live too long? So, lahat naman tayo tatanda. So, problema ba yun? Depende. Depende kung may ipon ka. Kung may ipon ka, pagtanda mo, pag-aagaw-agawan ka ng iyong mga anak or apo. Pero kung wala kang ipon, pagpapasapasahan ka. Posibleng mangyari yun. So, anong kailangan? So, kailangan natin ng investment at long-term care or health care or stock market, pag-ibig MP2, mutual fund, at iba pa. Dito naman sa kabila, habang tayo malakas pa, nagtatrabaho, diba? Hindi natin maiwasan yung aksidente at biglaang pagkamatay. So, paano yung food, shelter, clothing, or education ng mga may iwan na pamilya or yung anak, yung lifestyle nila, diba? At yung utang, sino magbabayad? So, dapat habang tayo ay nagtatrabaho pa, malakas pa, dapat protektado tayo o financially protected po tayo. So, anong solusyon? Kailangan life insurance. Kasi ito yung life insurance, hindi po para sa atin yan.
para sa maiiwan nating pamilya. Income replacement po yan. Ano po? At meron pa tayong pangatlong risk in life. At sa gitna po ng ating X-curve concept, meron pong what if we get sick or ma-disable po tayo. Sa gitna ng what if we die too soon or what if we live too long, paano kung magkasakit tayo dito sa gitna na to? So, kailangan natin ng healthcare. Ano po? So, dito, kailangan meron kang short-term healthcare, meron kang long-term healthcare. Yung short-term healthcare or HMO, provided yan ng ating company. So, paano pag nag-resign na tayo, nag-retiro? So, kailangan natin ng long-term healthcare. So, dyan papasok ang long-term healthcare. So, ano po? So, what if we live too long? What if we get sick? O what if we die too soon? So, kailangan handa po tayo. So, sa buhay natin, meron tayong 4 na stage of life. 4 na financial stage of life. Ano po? Stage 1, zero savings, pero ang laki ng responsibilities. Kaya kailangan natin magtrabaho para sa pera, magnegosyo, mag-invest. At stage 2, nakakaipon na, pero ang laki pa rin ng responsibilities. Ano? Stage 2 po yan. Stage 3, ano po? Medyo mataas-taas na yung ating savings. Ayan po, mataas-taas na po yung ating savings. Halimbawa, naka 4 million na tayo. At bumababa na po yung ating responsibility line. Medyo may natitira pa tayong responsibility line na 2 million. Ano po? At dumating yung bago mag-50s or 60s na tayo. Ang laki na ng savings natin, no? Nasa 6 million na. Then, bumaba na yung ating responsibility na umabot na siya ng hanggang 0 na. Wala na tayong responsibility. Ano po? Hindi na tayo nagtatrabaho sa pera. Kasi malaki na po yung ating money line. Ano po? Para sa ating food, shelter, clothing, lifestyle, at meron na tayong permanent income para sa permanent needs. Money working for us na tayo. No responsibilities na tayo. At protected na po tayo ng investment, long-term care, healthcare, at life insurance. Ano po? So, paano natin magagawa yan? Pero ang tanong, saan stage ka na po ba? Stage 1, mayroong malaking responsibilities, 0 savings pa rin. O saan stage na yung pamilya mo? Stage 2, may ipon-ipon na, pero ang laki pa rin ng responsibilities. Or stage 3 na, ang laki na ng ipon, konti na lang yung responsibilities, nasa 2 million. Tapos ang laki na ng ipon, 4 million. Or malapit ka na sa stage 4. Malaki na yung ipon mo at kukunti na yung responsibilities mo. Malapit ka na mag-retire pero ang laki na ng ipon mo. Tapos pakunti na yung responsibilities mo. Isang stage ka na, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. So yun, ang tanong ko ulit, paano natin ito magagawa? Sa tulong ng IMG. Kasi si IMG merong financial solution concept at pwede natin simulan yung solid financial foundation. Ituturo ko po sa inyo kung paano mag-build ng solid financial foundation step by step. Abangan nyo po ang aking susunod na video or hanapin nyo po yung aking in-upload na video na solid financial foundation. Ano po? So comment #ipon to know more about IMG kung gusto mong maging part ng IMG community at magkaroon ng magsimula na mag-build ng solid financial foundation. Tuturo po namin. At siyempre sa IMG may mga benepisyo. Ano po? I-visit nyo lang yung aking link bio or kontakin mo yung taong nag-share nito sa iyo para mag-guide ka niya or message mo ako para mag-guide ka namin. Salamat po, sana may natutunan kayo. Kindly to share to your family and friends.